Sa isa kong video, napag-usapan natin ang advantage ng pagkakaroon ng ipon na 100,000 pesos. Yun nga lang, ayon sa pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2021, nasa 53% ng Pilipino ang may ipon na mas mababa pa sa 5,000 pesos. So ano nga ba ang dapat natin gawin para makaipon from 0 to 100,000 pesos sa loob lamang ng isang taon? At malamang nagtataka kayo kasi paano ka makakaipon ng ganong halaga kung minimum wage lang ang sweldo mo. Kaya panoorin mo ang video na ito para makakuha ka ng tips kung paano ka makakapag-ipon ng 100,000 pesos next year. Una, mag-set ng malinaw na goal. Ang isang mahalagang aspeto ng goal setting ay ang pag-identify ng purpose. Bakit mo gusto makaipon ng 100,000 pesos? Para saan ba ito? Pang negosyo ba? Pang travel? Pang emergency fund? O para sa isang bagay na gusto mong mabili? Ang pagkakaroon ng malinaw na dahilan ay mas magtutulak sa iyo na magpursige dahil may malinaw kang goal. Ang unang hakbang, kahit sa anong bagay, lalo na sa pag-iipon, ay ang magkaroon ng malinaw na goal. Kung ang target mo ay makaipon ng 100,000 pesos sa loob ng isang taon, mahalagang hatiin mo ito sa mas maliit na bahagi para manageable at hindi nakaka-overwhelm. Halimbawa, kung hahatiin mo ang 100,000 pesos sa 12 months, kailangan mo lang makaipon ng 8,333 pesos kada buwan. Kapag hinati mo pa ito sa lingguhan, magiging 1,925 na lang ito bawat linggo at 275 pesos kada araw. Sa ganitong paraan, mas madaling sundan ang iyong ipon dahil hindi mo na kailangang maghintay na matagal na panahon o ng isang taon bago mo makita ang resulta. Ang paggawa ng maliit na hakbang kada araw o linggo ay mas madali at mas magaang sa isip mo. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng sure na goal ay magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon at mas magiging focus ka sa pag-abot nito. Ang pangalawa, gumawa ng budget plan. Ang pag-iipon ay hindi magiging successful kung wala kang maayos na plano. Dapat mong alamin kung magkano ang iyong kinikita at kung paano mo ito ginagastos. Sa paggawa ng budget plan, uupo ka at susuriin mo ang iyong mga regular na kita at gastos mula sa malalaking bayarin tulad ng renta, utilities at pagkain, hanggang sa maliliit na gastusin tulad ng kape, pagkain sa labas at iba pang luho. Pagkatapos mong alamin kung saan napupunta ang pera mo, mag-allocate ka ng porsyento para sa iyong ipon. Ang recommendation ko ay maglaan ng 20% ng iyong kita sa pag-iipon. Halimbawa, kung kumikita ka ng 17,000 pesos per month, dapat mong ilaan ang 3,400 para sa ipon. Ang natitirang 80% ay para sa iyong mga gastusin at bayarin. Pero tandaan mo na pwede mo rin itong i-adjust depende sa kita mo at sitwasyon mo sa buhay. Pwede mo rin subukan ang 50-30-20 rule, kung saan 50% ng kita mo ay para sa essentials tulad ng renta, pagkain, utilities, ang 30% naman ay para sa wants o luho at ang 20% ay para sa ipon. Makakatulong ito para sa pag-manage ng iyong kita o sweldo at makakatulong din ito para malaman mo kung saan napupunta ang pera mo at kung may sapat kang ipon kada buwan. Kaya kapag may budget plan ka, mas madali mong ma-check kung saan napupunta ang pera mo at malalaman mo kung ano pa ang dapat mong bawasan para mas malaki ang maitabi mo para sa iyong ipon. Bago ko ipagpatuloy ang video na ito, may bagong ebook upload ako at sigurado magugustuhan at makakatulong sa inyo ito. Ito ay ang Beginner's Guide to Budgeting and Saving. Puno ito ng mga practical tips kung paano mag-budget ng pera para tayo ay makapagsimula makapag-ipon. Sa mga gusto maka-avail ito, punta lang kayo sa rocket.ph/investandUp at hanapin ang ebook na ito. Huwag niyo rin kalimutang gamitin ang promo code na IAU2024 para sa discount. Leave na rin kayo ng recommendation para naman malaman ko kung paano nakatulong sa inyo ang ebook na ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Grab your copy and start your journey to saving and budgeting. Maraming salamat sa patuloy na suporta at tara, balik na tayo sa ating video. Ang pangatlo, bawasan ng mga gastos na di naman kailangan. Ang pagbawas sa mga gastos na di naman kailangan ay malaking tulong para mapabilis ang pag-iipon mo. Minsan, hindi natin namamalayan na malaki na pala nagagastos natin sa mga bagay na di naman talaga natin kailangan. Halimbawa, kung palagi kang kumakain sa labas, bumibili ng mga bagay na nakasale kahit di mo naman ito kailangan, o nagbabayad ng mga subscription na bihira mo lang naman magamit, ang mga ito ay maaaring magdagdag ng malaking gastos sa iyong budget kada buwan. Ang simpleng pagbabago ng iyong lifestyle tulad ng pagluluto ng pagkain sa bahay imbes na kumain sa labas,
o pag-cancel ng mga subscription services na hindi mo naman madalas gamitin ay nakakabawas sa malaki sa iyong mga gastusin. Pwede ka rin naman magkaroon ng no-spend days per week kung saan hindi ka gagastos ng pera sa loob ng isang araw. Sa ganitong paraan, mapapansin mo na mas mababa ang ginagastos mo at mas marami kang naiipon. Tandaan na ang pagkakaroon ng disiplina ay may malaking tulong sa iyong financial goals. Hindi mo kailangang iwasan ng lahat ng bagay na nakakapagpasaya sa iyo, pero ang pagiging maingat sa paggastos ay makakatulong sa iyo para mabilis ka makaipon. Ang pang-apat, mag-open ng hiwalay na savings account. Importante na magkaroon ka ng hiwalay na savings account para sa perang iniipon mo. Sa pamamagitan nito, hindi mo ito madaling magagalaw para sa mga gastusing biglaan at di naman importante. Kung may access ka sa online banking, pwede ka mag-setup ng automatic transfer mula sa iyong primary account papunta sa iyong savings account. Pwede mong gawin ito tuwing nakakatanggap ka ng sweldo mo. Sa tulong nito, hindi mo na kailangang pag-isipan pa kung magta-transfer ka ng pera sa iyong savings account kasi automatic nang nangyayari ito. Kung mas tradisyonal ka naman, pwede kang gumamit ng ipon jar o alkansya. Maganda itong paraan lalo na kung gusto mo makita yung aktual na perang iniipon mo. Sa tuwing may natitirang barya o sobra sa budget mo, pwede mo itong ilagay sa alkansya at sa paglipas ng mga buwan, magugulat ka na lang sa dami ng perang naipon mo mula sa maliliit na halagang ito. Tandaan na mahalagang hindi mo dapat galawin ang perang iniipon mo. Hayaan mo lang itong dumami hanggang sa maabot mo ang iyong ipon goal. Ang panglima, maghanap ng extra income. Kung kahit na mabawasan mo ang mga gastusin mo, pero sa tingin mo ay hindi pa rin sapat ang perang natitira para sa pag-iipon mo, magandang idea ang maghanap ng karagdagang pagkakakitaan. Hindi ko naman sinasabi na kailangan mong kumuha pa ng isang full-time job. Pwede ka naman magsimula ng side hustle o maging freelancer. Kung may skill ka tulad ng graphic design, writing, online tutoring o pagiging virtual assistant, maaari mong gawin ito at pagkakitaan. Pwede ka rin magbenta ng mga free love items o magbukas ng isang maliit na online shop. Magtingin-tingin ka sa bahay nyo yung mga bagay na hindi mo naman talaga ginagamit tulad ng mga damit, gamit at iba pang gadgets. Maaari mo itong ibenta online sa mga platforms tulad ng Facebook Marketplace o Carousel. Hindi mo lang nabawasan ng clutter sa bahay nyo pero kikita ka pa ng extra income na pwede mong maidagdag sa ipon mo. Basta ang importante ay maghanap ng mga pwedeng pagkakitaan dahil ito ay makakatulong ng malaki upang mapabilis na maabot ang iyong target. Ang pang-anim, change your mindset. Malaking mindset shift ang kailangan mo para makaipon ng ganitong halaga. Ang pag-ipon na hindi lamang tungkol sa pera, kundi pati na rin sa pagbabago ng iyong mindset. Baguhin mo ang pananaw mo na ang pag-ipon ay isang sakripisyo. Sa halip, isipin mo ito bilang investment para sa kinabukasan mo. Minsan, ang simpleng pagbabago sa pananaw ay magpapadali ng proseso ng pag-iipon mo. Sa pagsunod ng mga hakbang na ito, magiging mas madali para sa iyo makaipon ng 100,000 pesos. Tandaan na ang susi sa tagumpay ay ang pagkakaroon ng disiplina, pagsunod sa mga plano, at consistency. Sa pagkakaroon ng tamang mindset at tiyaga, maaabot mo ang iyong mga financial goals. Ikaw ba, ano ang mga paraan mo para ma-achieve ang 100,000 pesos na ipon next year? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Huwag din kalimutang i-activate ang notification bell upang ma-notify ka tuwing may bagong video ako na ina-upload sa channel na ito.